Bago pa sumakabilang buhay ang ama ni Jocelyn ang kanyang huling abilin, ang kanyang anak ay sa private school paaralin. Para kalidad na edukasyon ang kanyang matatanggap. Pero paano na ang kinabukasan ni Jocelyn kung ang kanyang mismong school not following instructions? Sa pagtaas ng bilihin, ang populasyon sa mga pampublikong paaralan lumolobo rin. Ang mga silid-aralan sinsiksik ng lata ng sardinas. At sa limitadong libro, hati-hati ang ilang estudyante. Kaya kahit hirap, may mga magulang na pilit iginagapang sa pribadong paaralan ang kanilang mga anak. Panganay si Jocelyn sa tatlong magkakapatid kaya siya ang inaasahang tumulong sa pamilya. Maganda at tutok ang turo sa dati niyang paaralan. Pero mula nang yumawang kanyang ama nito lamang Mayo, nagipit na sila. Huling bilin daw ng ama na malipat si Jocelyn sa pribadong paaralan para hindi mapabayaan ang kanyang pag-aaral. Ang napagdesisyonan nilang lipatan ang Learner-Centered Christian School o LCCS sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Kasi po yung diferensya po sa may tuition, mas malaki po yung tuition na binabayaran, 16,000. Yung dyan po, napamura po sila mama kasi 9,000 lang po eh. Aba, discounted! Pero pati leksyon nila tila may diskwento rin. Yung iba pong tinuro sa amin dyan, napag-aralan ko na po dun sa first year ako. Gusto ko matutunan yung iba. Napapansin ko rin po pagka nagsusulat po ako sa blackboard. Sa papel lang po nakalagay yung susulatin. Wala pong lesson plan. Mahalaga kay Jocelyn ang pag-aaral. Ang mga kulang na turo sa eskwela, sariling sikap niya na lang inaaral. Para po maahon yung pamilya sa kahirapan. Tsaka yun lang po yung bago mamatay papa ko, sinabi niya sa akin mag-aaral daw ako mabuti. Estudyante rin sa LCCS ang pinsan ni Jocelyn na si Ambrin. Kasi mas malapit po din na po kami mamamasahe. Yung oras pa lang pasok nila, alas 9, para hindi masyadong stress sa mga bata. Taong 2005 pa nagtapos ng elementarya si Ambrin sa LCCS. Ang ipinagtataka niya, high school na siya, wala pa rin siyang diploma. Nakatoga kami, yun lang po yung natanggap kong katibayan na graduate kami. Sabi sa akin ni mama, wag ko na daw itanong, baka naman itinatabi lang ng school para for safety. Hindi kaya anomalya na ang nakatago? Paano nila maibibigay sa mga bata kung wala namang pirma ng DepEd? Makisaling kit kaya kami sa kanilang klase. May madiscovery kaya kami. Sa unang palapag ay ang nursery at prep. Sa pangalawang palapag naman ang elementary at high school department. Sinamahan kami ni teacher sa mga classroom. Library, faculty at computer room all in one. Kasya pa kaya ang estudyante riyan? Mula sa Division Office ng Department of Education ng Cavite, may nadiskubre kami. Taong 2004 hanggang 2005 pa huling inirehistro ang LCCS sa DepEd. Anong petsa na? Hindi pa muling nairerehistro. At ito pa, mula nursery hanggang grade 1 lang ang kanilang inaprubahang accreditation. Paano na ang mga high school nilang estudyante? Patay kang bata ka! Sa aming nalaman tungkol sa LCCS, ang mga magulang patay malisya na lang. Tuloy pa rin ang klase sa LCCS kahit pa hindi na sila kinikilala ng DepEd. Pero ang mga estudyante, lalo na sina Jocelyn at Ambrin, nagtatanong na kung ano. Ano nga ba ang kahihinatnan nila? Sa munisipyo ng GMA Cavite, pinag-aaralan naman ng mga municipal engineer ang gusali ng LCCS. Sa plano kasi, hanggang ikalawang palapag lang ang nakasaad. Pero teka, sobra na ata ito sa 2 palapag. Nakapaskil naman ang building permit ng paaralan. Pero ayon sa kanilang alkalde, ito raw ay questionable.
Bigyan sila ng mga prerequisites o requirements na isasubmit nila before September. Otherwise, yung temporaryong ibinigay sa kanilang permit ay babawiin. Binigyan na pala sila ng pagkakataong kumpletuhin ang mga alituntunin. Pero nakasunod naman kaya sila? Pagdating sa LCCS, wala ang punong guro kaya ang kanilang katiwalang guro ang humarap sa amin. Marami na raw improvement simula nang itinayo ito. Dati wala silang fire exit, pero ngayon meron na. Dito yung tamang fire exit na under pa ito dun sa mga na-require ko. So babaguhin pa rin nila yan. Unang pa lang, ekis na agad. Silipin naman natin ang pagbabago sa mga bintana. Na-require ko sila na maglagay ng fire exit. Ito dito na nilalagay. Tapos meron silang ladder pababa. Oh, check naman pala. Kamusta naman ang kanilang mga classroom? Litaw ang mga yero. Ang mga ilaw naman sa mga kwarto nakalambitin lang. Pwede po ba ito, engineer? Hindi, unsafe. Unsafe. Dapat nakascrew. Kasi baka pwedeng malaglag anytime. Due to hangin at mga kaso. So unsafe siya. Naku po, bokya na naman. Advance yata ang ikatatlo nilang palapag. Wala raw ito sa plano. Hindi sila allowed na gamitin tong area na to kapag hindi sila kumuha ng occupancy for this floor. Dito ginagawa ang mga karagdagang kwarto. Ang mga ginamit na materyales na kabalandra. Sus, Mariosep, wala naman sanang maligaw na bata rito. Ang resulta ng pagsusuri, bagsak sa kaligtasan ang gusali ng LCCS. Kinabukasan, inilabas ang desisyong ipasara ang LCCS. Kita ko ang certification, walang DepEd permit, wala pa rin silang building permit. Kawawa naman yung mga estudyante nag-graduate na hindi i-accredit ng DepEd. Sinamahan namin ang mga kawani ng munisipyo para iyahin ang closure order. Bago pa kami makapasok sa eskwelahan, hinarang na kami ng punong guro na sige ng Noraline Epino. Sabi po ng NBI, pwede po kami mamili kung may camera o wala. So it's our choice to not to air this yet. Halos isang oras kaming naghintay sa labas habang kausap ni Noraline ang mga kawani ng munisipyo. Sabi ng management, nasa due process sila. Lahat ng mga papers nila is nasa DepEd na. So, kaya natin isasara ngayon to utos ng local chief executive, hindi ng DepEd. Pero ang mga magulang tutol sa utos ng munisipyo. Kung may negligence ang school, pakinggan muna ang paliwanag. Hindi yung para kayo one-sided. Pakinggan nyo lahat ng nanay. Ay, nag-aantay rin po kami sa kanya kung anong paliwanag yung ano. Siguro kami mag-ano ng ano. Mismong si Ma'am Nora din, ang mga anak niya dyan nag-aaral. Ilang konsyal namin dito sa barangay dyan nag-aaral. Papayag ba sila na yung mismong mga anak nila hindi makapagtapos? Sa loob ng halos isang linggong pabalik-balik kami sa Division Office ng Department of Education, isiniwalat nila ang totoong kalagayan ng LCCS. Ang order ng director, pwede sila mag-operate ng NKP, pero yung kanilang elementary and secondary, they have to close operation and they have to transfer yung student and pupils nila sa ibang school na may permit to operate. Malaki raw ang pananagutan ng prinsipal sa mga estudyante. Dapat raw ang mismong pamunuan ng eskwelahan ang mamahala sa paglilipat ng eskwela ng mga bata. Kung yung mga bata na nakapag-aaral sa school na walang permit, dapat bigyan sila ng validating exam. Mahigit 200 estudyante ang mapapawalang pisang pag-aaral dito sa LCCS. Naway magsilbing aral na rin ito sa mga paaralan at mga magulang na dapat accredited ang kanilang paaralan.